Nagtakop ang deadline nga gintalan na sang gobyerno sa consolidation sa mga traditional PUJ kaangod sa PUV Modernization Program sang December 31, 2023. Apang sa Bacolod City, yara pa lang sa kapin 20% sang target ang nakapakonsolidate. Ang Bacolod City LGU ginaduso sa Department of Transportation nga padayon nga pahanugutan ang mga traditional PUJ nga makabiyahe nga wala sang penalidad samtang gina-comply ang requirement sa consolidation. Isa sa mga asosasyon sa Bacolod City ang handa naman nga magsuporta sa programa apang may pangabay naman ini sa gobyerno. Inentutukan ta sang spotlight. Hi there mga puso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Dasigon ta, paspasanay mga puso, agad makadamo kita sa aton spotlight this morning. Mangikaupod naton ang elected president sang Bacod Incorporated. Pabor bala sila sa ginatulod nga PUV Modernization Program. Ang deadline lapit na lang. Ukon, may proposal bala sila agad maging pro-PUV MP man sila sa aton national government. With us this morning is Ma'am Lilian Sembrano. Mamayng aga, Happy New Year! Kamusta ka? Good morning, Sir Adrian. Kag sa GMA News, viewers. Good morning sa tanan. Okay, good, Sir Adrian. Happy New Year. Tuman ka sa ako ay ng Bacod Incorporated. May faction number 1, faction number 2. Pero hindi ina ang aton tutukan. Hindi ina ang aton tutukan sa buong aga. Paano bala mangin pabor ining inyo paksyon sa Bacod? Gaiko isa kasabat. Ang akon sa Batya, pabor kami sa modernization, basta pro-people. But against kami sa modernization kung hindi siya pro-people, Sir Eddie. Patpato naton, Ma'am Lilian. Maghamba ka pro-people, pro-local operators, local drivers, pagkatapos hindi ma-phase out ining aton traditional PUVs o kung mga jeep sa dalanon nga icon na sang kultura sang Pilipinas. Yes, sir. Pro-people meaning ang 5 years na prangkisa ibalik sa individual operators. Ikadua, i-allow ang aton nga mga operators kag drivers free to choose, no, kung diin sila gusto. Kag suportahan sa gobyerno ang lokal mga assemblers naton. Nga hindi na kinahanglan mag-angkat kita sa China. Okay. Para nga malikawan ang taas nga presyo sang aton nga mga salakyan. Per unit, Ma'am Lilian, we're talking about 2 to 3 million pesos. Posible magtaas pa na at syempre i-ship out gikan sa abroad padulong diri sa Bacolod City inang mga units naton. Ang pamaaging ginalantaw sang Bacod Incorporated is that may ara kita local assembler. Magpasad o kung magpapasad sang masalakyan diri mismo sa Bacolod City. May ara na bala qualified? Yes, sir. May ara kita. May istorya na kita nga assembler. Actually, hindi ko alam pag-mention ang ilang name. Pero officially, nakatransaksyon na kita. Biskan rehab, gani may ara na kita design. Kag masa modern man naton. So, ang aton lang is suportahan sa gobyerno. Basta individual lang. Pwede gid makapili ang aton nga mga operators kag drivers. Rehab or brand new. Pero barato siya, Sir Edian. Kag made in Bacolod. Kag makita ta bakod-bakod gid ang ilang materials. January 31, kag iduso gid nga hindi na kamo pagpahanugutan nga magbiyahe, ilabi na gid ang mga wala pa nakapakonsolidate o kung may tuyo o kung may intensyon nga magpaidalom sa korporasyon at 700 to 1,000 ang kabos ng mga salakyan. Kaya bala inhi sa aton mga modern bus units nga lang sa less than 600 as of now? Hindi siguro, sir, kaya i-cater gyap po ng aton mga pasahero. Kay ti kung tan-awon ta gani subong bisan araw ang tradisyonal naton. Mag-rush hour ya sir ya kulang gid ang aton nga mga salakyan. Okay. So that's why gani sir, before sila magsulod sa sinang modernization program, actually nagaduso kita nga pro people kag i-allow kitang individual. So that's why isa gina sa kadalagan naton nga gingiit sa local government through sang aton nga acting mayor sa nagdigad, nakapulpog gid sila, no? Sang isa ka resolution number 9 Via kag number resolution. 10. Okay. Oo. So subong gina-email na nila kag gina-send na ang hard copy sa DOTR kag LTFRB. Pinaka main point nila is a review ang PUVMP sa Bacolod kag ang aton nga LPTRP, sir. Lastly, anong imo mensahe, anong imo panawagan sa aton mga riding public, sa mga nagasakay sa traditional jeepney units pagkatapos sa pila na kadekada, no? Ara bala na uyuna, naluyagan na nga magsakay sa aton nga mga salakyan. Apisar sa nga hindi naman maisip nga kapaltahan nga akuon man naton nga ti na suprer do pamalatian, no? Sang aton nga mga traditional jeepneys, daan makina, pagalpalo ng iban, tuktoko ng iban, pero ti iban sige man sa gihapon. Sir, amo na gani ang aton niya, ang proseso sang modernization lawig na niya. So kinanglan
na siya ang proper ka just transition. Okay. Meaning, kung ginasulong ta ang modernization, ang ato naman niya nga, kung himawa sa 3-5 ka tuig, isulong taman ang ato na transition for rehabilitation. So meaning, ipa-overhaul ang makina, mag-0 to 6 point ang aton nga emission testing, Yes, yes. para i-observe ta ang Clean Air Act. Then, i-hub mo anaton ang mga sarakyan nga hindi naman siya applicable gid siya nga magbiyahe. Dapat mga fair lang kita, kag itagaan ta pagtamod ang review sang modernization program, pamatian naton kag ginapawagan tagid kay Councilor Espino gani. Nga ilunsay na ang public consultation. Kay dira ta ilapag kag ilatag ang tanan nga sitwasyon kag mga nagkalatabo sa idalom kag sa likod sang modernization program. Ma'am Lilian Sembrano, elected president sang Bacod Incorporated. Mayang aga. Thank you, mabuhay.